Breaking news po ito mga kababayan. Eto na, mag-iiyakan na po ang mga kalaban ni Senador Marcoleta dahil po dito sa kanyang isinusulong na libre kuryente. Aba, umiilaw na sa Committee on Finance. Hala ka, iiyak na naman at maiinggit na naman si Kiko. Nako, eto na po mga kababayan. Pakinggan po natin kasi po, pinapailaw na ni Marcoleta. Grabe! Nakakatuwa! Palakpakan tayo! Panoorin po natin paano po nila pinapailaw ngayon. Hoy, iiyak na naman ang mga nega, naniningil na, hindi pa pinag-uusapan. Pero ngayon, heto na po. Umiilaw na ang libre kuryente. Panoorin po natin. Pagka po sinuma natin itong 5 ayuda na binibigay sa ating mga kababayang nasa panig ng Maralita, Secretary, Opo. correct me if I'm wrong kung nagkamali ako ng pag-compute, pero parang 194 billion pesos lahat. 194 billion pesos. Ngunit wala pong record kung ilan po yung nabibigyan. Medyo may pagka-radical pero baka practical, baka sumang-ayon naman po kayo. Ang akin pong naisip, nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Pilipinos, hindi ba maganda ka kung sabihin ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, let's say 200 to 234 kilowatt hours. Ilibre na po natin yun. Mas mabuti pa yata, mas practical, na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila. Siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Iisip ko na imbes na po ayuda, na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector, doon na lang natin ibase kasi po. Kaya ako binanggit ito, ako sang-ayon ako na dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. Ayun, akala ko kasi kontra ka kanina, Secretary. Hindi, sang-ayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Millions of traders around the world. O in fairness kay kay Recto. Alam mo, Senador Recto, senador ba ito? Di ko na alam kung ano po, kung anong posisyon ni Recto. Kung gagawin mo ito, Recto, sabi ko sa'yo, gaganda ang kinabukasan mo. Basta, gagawa ka ng tama. Ito na yung pagkakataon para lumakad ka sa tamang direksyon. Ay nako po, bumilib ako kay Recto. Kasi nga po, pabor siya dito sa ginagawa ni Marcoleta na yung sinusulong niyang libre kuryente, aba may pasabog pa si Recto. Nako po, Recto, saludo ako sa'yo. Kung dito, papanig ka kay Senador Marcoleta. Mula sa pinaka mababang angkan mo hanggang sa dulo ng iyong sa dulo ng kaapo-apuhan mo, pagpapalain ka. Pag ito, sinuportahan mo talaga si Senador Marcoleta, gaganda ang buhay ng pamilya mo. Tandaan mo yan, Recto. Dito, hahanga na ako sa'yo kasi talagang sumuporta ka dito sa magandang layunin ni Senator Marcoleta. Ay maganda po ito mga kababayan. Talagang sasaludo ako sa iyo. Tignan nga natin mga kababayan. Abay, bilib ako kay Recto Itong asawa ni Vilma Santos Maganda po ito mga kababayan. Maganda po ito. Litin nga natin mga kababayan. Ito po si Recto. Check natin si Recto. Magaling Magaling ito si Recto mga kababayan.
kung talagang ito'y kinapupunta ko na akala mo galing sa kanila. Iisip ko na imbes na po ayuda na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector, doon na lang natin ibase kasi po. Kaya ako binanggit ito, ako'y sang-ayon ako na dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. Ngayon, akala ko kasi kontra ka kanina, Hindi, Secretary. sang-ayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Ayan. Kasi rine-review na rin namin to ngayon. Uy, approve ba? Po sana tayong papayag na ma-overtake pa tayo ng Myanmar, Opo. Cambodia, o kaya Timor-Leste. Baka maiyak na po tayong lahat, Secretary. And that's why we gotta get our act together, both the executive and Congress. Yun nga po eh. Yes. Secretary, magsasegue ako ng konti. Opo. Meron po kasi akong panukalang batas. Dahil nire-review ko po yung mga ayudang nangyari sa panahon natin ngayon. Meron po tayong 5 klaseng ayuda eh. Yung isa po, conditional, ito po yung 4Ps. Yung iba po, walang guidelines, walang condition. Meron tayong MAIP, meron tayong AIX, meron tayong tupad, meron pang AKAP yata, ma'am. AKAP. Pagka po sinuma natin itong 5 ayuda na binibigay sa ating mga kababayang nasa panig ng Maralita, Secretary. Opo. Correct me if I'm wrong kung nagkamali ako ng pag-compute. Pero parang 194 billion pesos lahat eh. Tama po yan. Karamihan yan sa DSWD. Yes, sir. Pag sinama Ngayon mo po, pa yung MAIP, tupad, sa yung DOLE, MAIP sa health yan, yung Opo. tupad, DOLE, Yes. yung AIX, DSWD, and so on and so forth. Correct. 194 billion pesos. Ngunit wala pong record kung ilan po yung nabibigyan. Kasi naghanap po ako, nagtatanong-tanong, talagang hindi ko po ma-ascertain. Kung talagang yung 5 ayuda na yon ay napunta dun sa talagang dapat kapuntahan. Yeah. Ang iniisip ko po kasi, yung pinakamahirap nating segment sa population, numbering about 5.5 million households, or about 25 million to 27 million poor Filipinos. Sa estimate ko po, itong 5 na ito na kung ito'y naibigay talaga sa talagang targeted na sector, baka naging maligaya naman siguro. Pero dahil nga walang datos, kung talagang naibigay o hindi, nagpasya po ako na gumawa ng isang medyo may pagka-radical pero baka practical, baka sumang-ayon naman po kayo. Ang akin pong naisip, nakita ko po kasi yung napakataas po na presyo ng kuryente sa ating bansa. Naisip ko, Mr. Secretary, na imbes na ayuda na lang ibigay natin na wala namang datos kung na ito'y naibibigay sa about 25 to 27 million Pilipinos, hindi ba maganda ka kung sabihin ko na lahat ng kumukonsumo ng elektrisidad, let's say 200 to 234 kilowatt hours, ilibre na po natin yun. Kasi po, pag kinuwenta ninyo yun, that will only be 120 billion pesos. Makakatipid pa po tayo ng about 74 billion. Ito sigurado pong nasa kanila, direkta na nating may bibigay. Kesa naman sa kolektahin po natin, pagkatas ipamimigay bilang ayuda, wala namang guidelines. Libre. Hindi po ba practical yun? Millions of traders around the world choose trading. Mga kababayan, ito na po si Senador Marcoleta. Umiilaw na po ang pag-asa natin na yung kumukonsumo po ng 2,000 pababa. Mukhang umiilaw na po mga kababayan. Sapagkat itong si Ralph Recto na isang namumuno po ng Department of Finance, mukhang positive at positibo ang kanyang pananaw na tila susuportahan niya itong bill na ginagawa ni Senador Marcoleta na libre ilaw. Nako, good news po ito, mga kababayan ko. Tama pong sinasabi ni
Senador Marcoleta, kung ililibre natin ang 2,000 pababa na ilaw, hindi na po dadaan sa mga politiko ito. Na hindi na po magiging daan para makurap ito. At talagang 100% na makikinabang ang mga tao. Ralph Recto, ngayon pa lang, sumasaludo na po ako sa iyo kasama ng aking pamilya sa magandang isipan mo at pagiging positibo dito sa bill na ginagawa ni Senador Marcoleta. Alam mo, Ralph Recto, sa ginawa mong ito, maganda po ang dulot. Itong pagsang-ayon mo kay Senador Marcoleta. Alam mo si Ralph Recto, pagpapalain ka mula sa iyong pamilya, pati itong si asawa mong si Vilma Santos, pagpapalain ito, pati si Lucky Manzano, pagpapalain ito. Kasi positibo ang pananaw mo dito eh. Maganda ang isipan mo, hindi gaya ng iba. Na imbes na gawin ang tama, kinokontra pa. Di ba mga kababayan, yung iba sinasabi nila, ay hindi natin kaya yan. Ay hindi, malulugi ang gobyerno natin, ililibre natin yung mga Pilipino sa kuryente. Hindi natin kaya. Hindi kaya pero kinukurap. O tignan nyo pong nangyari sa flood control. Kinukurap ng mga congressman. O ngayon, pag nanalo itong bill nito at talagang suportahan ng lahat ng politiko sa gobyerno ng mga namumuno, hindi po si Marcoleta ang panalo. Ang Pilipino po, ang sambayan ng Pilipino ang panalo. Ginawang kasangkapan lang itong si Senador Marcoleta. At dito kay Ralph Recto. Kasi mga kababayan, si Ralph Recto na asawa po ni Vilma Santos, maganda. Maganda yung positibong pananaw nila dito. Yung isa, si Kiko, naku po, puro negatibo. Imbes na tulungan si Senador Marcoleta dahil miyembro siya sa committee ng Blue Ribbon Committee, aba, ginugulo pa ito. Tignan mo, nabanggit lang yung asawa niya sa Net25, pinaratangan ang istasyon, pati mga angkor na mga bastos, na bakit daw dinadamay si Sharon Cuneta para lang daw gumawa ng eksena, dumami ang viewership ng Net25. Oy, Mang Kiko, kahit hindi banggitin yung asawa mo, maraming viewers ang Net25. So dito mga kababayan, bibilib ako, at hindi lang ako, pati kayo. Bibilib tayo kay Ralph Recto kasi positibo mga kababayan Nako po, dito pa lang mga kababayan, masaya na po ako na ibalita sa inyo ito. Magandang balita po ito mga kababayan. Talagang kinasihan po ng banal na espiritu itong si Ralph Recto. Dahil maganda ang kanyang pananaw. At talagang suportado niya itong ginagawa ni Senador Marcoleta. Nako po, natutuwa po ako dito. Ralph Recto. Ito po, tuloy natin. Ang pagkaalam ko, meron pong data ang DSWD kung ilan yung natutulungan ng 4Ps. Yung 4Ps po, walang masyadong problema doon. Correct. Sapagkat conditional po yun. Correct. At So, yan po merong guidelines. correct. So, Pero pagka yung MAIP na po, yung AIX, yung TUPAD, lalo na po yung AKAP, talaga pong wala na yun. yung pagkaalam ko, may data yan, ang 4Ps, no? Ang pagkaalam ko, kung talagang titignan nila na mabuti, meron din data ang DSWD sa AIX. So, meron pong data sa papel. Pero pag nagtanong po kayo on the ground, sapagkat lalong-lalo na po nung panahon ng eleksyon na po ako'y nagtatanong, Oo. talagang sinusuyod ko. Kung minsan po
ang audience is about 40,000 to 50,000 people, Mm-mm. talaga pong tatanungin ko, sino po ang nakatanggap? Wala pong sumasagot eh. Mm-mm. So kailangan pong ma-check. Kaya ko nasabi na mas mabuti pa yata, mas practical, Ah. na ibigay na lang natin na parang subsidy sa kanila. Siguradong mapupunta sa kanila, walang corruption, wala pang magpapasikat na politiko na akala mo galing sa kanila. Ang alam ko rin, doon sa Lifeline subsidy, meron tayo. Alam nyo, perfect yun na, mga kababayan. Totoo yung sinasabi ni Senador Marcoleta na idiretso na lang mismo sa mga tao. Kasi mga kababayan, yung billing natin, di ko alam kung 2.5 pababa yata. Eh, may sinasabi pa si Ralph Recto dito na libre eh. Ito mga kababayan, sundan nyo po. Magandang balita ito. Positive. Napakaganda po nito. Yung pagka below 100 kilowatt hours ang gamit mo, Hindi po, Meron- 20 kilowatt hours lang ang nasa Lifeline po. ulitin ko Hindi lang. po 120. Yeah, ulitin ko lang. Pagka 71 to 100 kilowatt hours, may diskwento ng 20%. Pag 0 to 20 kilowatt hours, 100% libre. Pagka 21 to 50, 50%. Pagka 51 to 70 kilowatt hours, 35%. Kabisado ko po yung secretary, laderize po yan. Opo. Katapos-tapusan po ang Lifeline, Yes. 20 kilowatt hours. That's Parang ang isang bahay nagsindi ng ilaw isang araw, yung 29 days, hindi na siya Pero gagamit. ang pagkaalam ko dito, hindi napapatupad to. Hindi nga po. Kaya nga, ang gusto ko lang pong sagutin ninyo, mas practical po ba yung iniisip ko na imbes na po ayuda na wala naman po talagang malinaw kung talagang ito'y kinapupuntahan talaga ng targeted sector, Mm. doon na lang natin ibase kasi po, Kaya ako binanggit ito, ako isang ayon ako na dapat patuparin natin to at kung kinakailangan, i-adjust natin na mas mataas. ayun, akala ko kasi kontra ka kanina, Hindi, Secretary. sang-ayon nga ako eh. At dadagdagan mo pa pala. Ah. Ayan. At kasi rine-review na rin namin to ngayon. Dahil Salamat alam po. namin na hindi napapatupad. Salamat po. Opo. Ngayon, kay Secretary Pangandaman, I miss you yesterday. Kasi ikaw ang inihintay ko eh. Alam nyo mga kababayan, naiiyak po ako. Nakita nyo, naiiyak po ako. Kasi nga po mga kababayan, magkakaroon na po ng katuparan itong pinapangarap natin. Hindi lang pangarap ni Senador Marcoleta mga kababayan. Bawat isang Pilipino na kumukonsumo talaga ng 2,000 pababa, libre na, talagang laking tulong nito mga kababayan. Isipin nyo, napakalaking tulong nito. Diretso po sa ating mga bulsa ito na malilibre agad ang kuryente natin na hindi magagamit ng mga politiko gaya nitong nangyayari ngayon sa flood control. Tignan nyo po, bilyon-bilyon ang kinurap. Ang nakikinabang lang, iilan lang na tao. Bilang na bilang ang mga pamilyang ito. Sinolo nila yung pera ng bayan, ninakaw nila. Pero dito, sa billing ni Bill na ipapatupad ni Senador Marcoleta, bawat isang Pilipino, 25 to 30 million makikinabang. Ralph Recto, ngayon pa lang, sasaluduhan na kita dahil kaisa ka ng magandang layunin ni Senador Marcoleta. Kaya lang nandito po kayo, kaya Pero pinatawad, sino po nandun po, sir? pinatawad ko na kayo. Si Mr. Toledo nandun eh. Oo. Pero kagaya po ng tinatanong ng mga kasama ko, tama lahat yun eh. Kasi po ang una kong initial na datos na hiningi ko sa inyo, yung diferensya ng NEP at saka nung GAA, talaga pong napakalaki ng diferensya. Ang itatanong ko na lang sa inyo, ba't basta kayo pumapayag ba? Kasi nung ibigay po ninyo yung mga NEP ceilings po, for example, DPWH na lang, may target po kayo eh. Kasi katulad po nitong 6.7 trillion, hindi naman po ito mare-record ng ganitong-ganito nang hindi pinag-usapan. May interagency po kayo eh. Sa mga tuwid, may mga parameters po dito.
O mga kababayan, ano bang sinasabi ng mga komento? Nako po, alam ko positibo ito. Masaya po yung mga viewers. Tignan po natin mga kababayan. Eto na mga kababayan, oh. Tama yan, Senador Mar. Tama yan, Senador Marcoleta. God bless po sa pamilya mo. Mabuti kang abogado. Walang bahid sa galit at korupsyon. Walang bahid at galit sa korupsyon. O kita nyo, napaka-positibo ito. Sana magkatotoo talaga. Diretso na sa nangangailangan at lahat makinabang, hindi sa iilan lang. O, diba mga kababayan, gaya ng mga sinasabi natin, na hindi na magagamit ng politiko ito. Na akala mo pera nila ang kanilang binibigay sa tao. Ngayon po, diretso na po sa mga bulsa natin. Diretso na po sa Meralco bill natin, basta 2,000 po. Pababa, malilibre ka na. Ganda nito. Ang lupit ng mga tirada ni Senador Marcoleta. Napaka logical. Napaka talagang may wisdom po ito. Ano sinasabi ng komento? True, remove all ayuda para walang corruption na mangyari. Ganyan ang mambabatas. Ang kailangan natin tumulong para sa kapakanan ng mga mahihirap, ang kalagayan at wala nang palusot dahil diretso sa mahirap. Ganun dapat mga kababayan. Naku, garments, ang galing ni Senador Marcoleta. Sabi ni Goryo, sana po sa batas din kayo na wag nang magbuwis yung mga maliliit lang na lupa. Let's say less than 500 square meter na lupa. Wag na magbuwis. Hirap namin mabili yung lupa pati pagpapatayo tapos bibisan pa. Wag muna yan. Isa-isa lang muna. I agree, Mr. Senator. That is a brilliant proposal. Naku po. Oo, sakto yan. Kaysa mapunta lang sa mga korupsyon. Basta wag lang kunin yung senior na benefit. Ang galing naman, sabi ni Linda. O, itong klase ng ayuda pero iilan lang ang nakikinabang. Pero itong panukala ni Senador Marcoleta, lahat happy. Walang malungkot. Diretso sa mga libre kuryente natin. Naku po, mga saya-saya ko dito. Sana ibigay na lang sa kuryente ng mayaman na magandang panukala. Maraming salamat, Senador Marcoleta. Alam nyo mga kababayan, bigyan din natin ng papuri itong si Ralph Recto. Dahil po, maganda din ang kanyang puso. Dahil itong ginagawa ni Marcoleta, hindi niya kinontra. Na hindi gaya ng mga iba, napaka-kontratista. Wala namang nagagawa. Ang tagal ng mga senador. Ang tagal ng mga pasaway sa Senado. Ang tatagal na nila, inuuban na ang mga ito. Walang ginawa kundi guluhin si Marcoleta. Buti itong si Ralph Recto, may puso. Masaya po ang taong bayan, Ralph Recto. Dahil ikaw, kasama ka sa layunin ni Marcoleta. Naku, nakakatuwa. Pagpalain ka, Ralph Recto. Gaganda ang lahi mo. Dapat libre na yan, good Senator Marcoleta. Mona Lisa, yang kuryente na lang para lang mapakinabang. Yang kuryente na lang para lahat makinabang. Good job, Senador Marcoleta. Ikaw lang nakiisip ngayon. Kahit po hindi na libre, basta tanggalin lang ang mababang dinadagdag nila. Yun na lang po, sana magkano na lang yung nagamit, thanks po. Basta isa lang, isang layunin lang. Itong ginagawa ni Marcoleta, wag na kayong mga magugulo. Paki-alis nyo rin po ang charges sa kuryente. Basta dito mga kababayan, suportahan natin si Ralph Recto at Marcoleta. I agree, Senador Marcoleta, sabi ni Teresa. Saludo ako sa iyo, Mr. Dante Marcoleta. Tama po yung panukala nyo, Senator. Para sa lahat, mahirap ka man o nakakaangat. Sa buhay, pantay ang batas. Yan ang dapat. Ganyan ang Senado. Walang datos ang mga ayuda na ibinibigay. Bakit pinapayagan po ito? Ganon. Ganon po. Mga AX, tupad, kung ano-ano pa. Diretso bulsa. Ibibigay lang yung 1%, yung 99% na billion kanila na.
ginagamit po nila sa mga interest nila. Masyala, amen. Sana panigan na lahat mangyari ang panukala ni Senador Marcoleta. Sana po mga kababayan, sana po lahat ng mga mambabatas, sana lahat ng mga senator, pumanig kayo dito sa ginagawa ni Senador na bill. Kung hindi ka papanig, bakit? Ba't hindi ka sasang-ayon sa ikagaganda ng pamumuhay ng mga Pilipino? Sino ang hindi papanig sa magandang layunin na ito? Bobo ka na lang. Napaka-inutil mo na lang na senador kung hindi ka papanig dito. Inutil kang congressman kung hindi ka papanig sa magandang layunin na ito. Lahat makikinabang. Tama ka, Senador Marcoleta. Sabi ni Gary, ang ayuda po na binibigay ng AX, hindi lahat nakakatanggap. Kaya maganda ang panukala ni Senador Marcoleta. Sabi ni Flory, tama yan, kuryente ibigay. Okay yan, 4-piece ayuda. Sana all. Si Kiko, baka kumontra. Naku, wag na. Wag nyo nang isama si Kiko. Puro kontrabida yan, sabi ni Coryo. Dapat may qualification. Bigyan lahat ng subsidy. Hindi lahat mahirap. Dapat lahat ng taxpayer para fair naman sa nagtatrabaho. Kayo talaga kayo. Kumokontra pa kayo, libre na nga. Hindi po maganda ang ayuda, basta tanggalin na lang po ang mga charges. Much better po, sabi ni Milagros. Paano sir? Yung iba walang 4-piece tulad namin. Wala kami para naman tipid kuryente po. Tignan nyo mga kababayan. Ang daming sumasang-ayon dito kay Marcoleta. Kasi kung si Ralph Recto ayos kokontra dito, magagalit ang mga Pilipino. Maaring ito pong 6.7 trillion na to talagang nakaakma doon sa mga directions na gusto nating gawin. Halimbawa, dito sa 6.7 trillion na to, sabi ni Secretary Balisagan, we will be able to liberate at least 800,000 poor people this year. Kunwari, ganun po ano. Ngayon, madi-displace, ma-upset ngayon yung ano sapagkat kumuha ang program, kumuha sa ganito. Tama naman po yung mga nauna kong kasamang nagtanong. Kailangan may vetting procedure. Do not accept this parang submissions ng isang agency, parang gospel truth. Sayang po nawawalan lang ng katuturan. Lahat po ng ating directions, lahat po ng targeted natin, mga economic indicators, papunta nga po sa gusto natin, we need to grow at 7.5%, sabi natin, para lang malampasan natin yung deficit natin, yung utang natin, maunahan natin, makapagpundar tayo ng mas maraming pangkabuhayan para kahit nangungutang tayo, natatakpan nating lahat. Lahat po ng ito na upset, nasisira because bigla na lang isisingit si ganito. Isipin mo isang congressman, malalaman niya, paano niya ma-access yung program? Hindi naman niya kayang gawin yun. O mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa billing or panukalang batas si Senador Marcoleta? Mukhang umiilaw na po. Mukhang may liwanag na po ang layunin na ito. Salamat po sa inyo, Senador Marcoleta. Pagpalain po ang inyong sambahayanan. Pagpalain po ang inyong pamilya. Pagpalain ang iyong sambahayan. Kasama ng iyong angkan. At Ralph Recto, salamat din sa iyo kasi isa ka sa mga magiging daan para maisakatuparan ito. Maraming salamat mga kababayan. Kayo naman po ang magkomento. Anong masasabi nyo po dito sa libre kuryente ni Marcoleta? Isang like po, isang share at ipakalat po natin. Suportahan po natin ito. Maraming salamat. Mabuhay po.